For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto or nagluluto ng beef brisket with radish. With touch of Chinese cuisine and syempre may touch of Pinoy pa rin dahil dinalagyan natin siya ng mga ingredients na meron din tayo sa ating bansa, sa Pilipinas syempre of course. So ayan, tara lutuin na natin. Syempre ito una, meron tayong beef brisket. Ayan guys, ayan. Kalahati nga lang to, parang 1 kilo na. So, ayan, beef brisket. And, of course, ito, meron tayong ginger, ayan. And meron din tayong garlic. Actually, dapat, mas maraming garlic, mas masarap. Pero hindi naman kasi ganun karami yung aking linuluto. So, ito. And meron din tayong bay leaf, ayan. Pero hindi ko siya ubusin ha, 2 piraso lang ilalagay ko. Meron din tayong star anise, 2 piraso lang din ang kukunin ko dito. And, of course, meron din tayong cinnamon, ayan. So, ito, 2 siyang cinnamon, pero isa lang gagamitin ko. And of course, yung ating radish. Guys, yung radish, blinanch ko muna siya kasi alam naman natin na yung radish, merong hindi magandang amoy. So, na natural sa radish. So, para mawala yung amoy na yon, binablanch ko muna siya at tinalagyan ko siya ng sugar at para hindi na natin maamoy yung kakaibang amoy ng radish. So, ayan, tara, lutuin na natin. At mamaya i-share ko sa inyo yung special sauce na ilinalagay ko dito. So, ayan guys. Naglagay lang ako ng konting oil and of course, yung ating ginger. Ayan. And of course, lagay na natin yung ating garlic. So guys, ito kung makikita nyo, wala akong linagay na ginger. I mean na onion. So, usually kasi ang ginagamit ko dito yung spring onion or scallion. So, kaya lang, more on pampaganda lang yun ng kulay. Kaya hindi na ako naglagay talaga nung spring onion na yun. So, ayan guys, ganyan lang siya. And, syempre, ilalagay na natin yung ating beef brisket. Ayan. Okay, lagay na natin yung ating beef brisket. Para ma-burn yung mga fats, excess fats I mean. Ayan. Guys, lalagyan na natin siya ng tubig. Actually, ang ano nito is 2 liter, pero depende po sa inyo kung gaano karami yung tubig na makakapagpalambot ng inyong mga beef brisket. So, ayan. So, syempre, ilalagay na natin yung ating, siguro 1 liter na yon. So, ilalagay natin yung ating other ingredients. So, ito. Star anise. Yung ating cinnamon. And yung ating bay leaf or laurel. Ayan. So, guys, kung meron kayo yung bag na maliit na ginagamit kapag nagluluto, pwede nyo ilagay din yan. Or kung wala naman, pwede nyo din ilagay na ganyan lang. So, pwede nyo din lagyan siya ng konting soy sauce kung meron. Ayan. And of course, so, ayan guys, pwede nyo siyang lagyan ng soy sauce. Pero depende kung gaano karami ang gusto yung ilagay lang. Ayan. And kung meron kayong mga other seasoning like yung oyster, at kung sa Pilipinas merong magic sarap, ayan, baka naman. Pwede nyo ding ilagay dyan. Pwede din kayo maglagay ng pepper. So, ganyan lang muna siya. And lalagyan natin siya ng konting, tawag dito, yung aking special na paste. Papakita ko po. So, ito guys, yung ating beef paste. Ayan. Kung meron kayo, kung wala naman, okay lang din. Pwede nyo lagyan ng tomato paste. Ayan. Depende. Kung gaano kadami ang paglagay nyo. Tapos pampalasa lang naman. Pero sa atin sa Pilipinas, kahit yung cubes na beef, okay lang din. Basta ilagay nyo, okay na yun. So, ayan guys. Dahil nga nilagyan ko ng maraming tubig. So, antayin natin siya na lumambot. At kapag naubos na nga yung sabaw at hindi pa rin malambot, so dadagdagan na lang natin siya ng konting tubig ulit. So, ayan lang. Napaka-simple lang guys nitong ating beef brisket.
So, ayan, takpan muna natin para lumambot. And, pwede din nga pala guys ito, mas maganda kung mas malaki yung tawag dito, yung maapoy. Ayan. Yan, kung yung malaking apoy, okay lang din. Pero habang pinapalambot natin siya, so, i-ano na lang muna natin. Medyo babaan natin yung konting fire. Ayan. So, ayan. Guys, ilalagay natin yung ating radish. And yan, lalagyan sa habang kasi baka pwede din kayo magdagdag ulit ng water. Dahil palalambutin natin yung ating radish. So, pwede din tayo mag-add ulit ng water. Ayan. Para mas masarap. Okay lang din naman yung may sabaw-sabaw nito at meron din kasi pwede nyo din siyang gamitin para gawing noodles. Lagyan nyo ng noodles or ulam. Ayan. Na guys, yung ating beef brisket with radish. Ayan. Napakasarap nito with touch of Chinese and Filipino cuisine. So, ayan lang guys. Pwede din kayo maglagay ng pepper kung gusto nyo. Pero ako, hindi ako naglagay ng pepper ngayon. Kasi may mga bata na kakain. So, ayaw nila na may pepper. So, ayan lang guys. Napakadali lang lutuin. Actually, may cinnamon naman sa Pilipinas. Pero, di ko alam kung medyo pricey. Kung wala namang cinnamon, okay lang din. Ang importante merong soy sauce. Ayan. So, ayan lang guys. Try nyo din po. Napakasarap nitong kainin ulam or ilagay sa noodles. Sobrang sarap. Enjoy eating. Salamat!